Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Ngayong darating na Hulyo, ating patatalakayin kasama si Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Attorney Manalili, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ase Kueng at Sir Joshua. Salamat sa pagpapaunlak. Attorney, ngayong gugunitain natin muli yung Anti-Trafficking in Persons Awareness Month sa next month, ilang araw na lang. Ano po yung tema at pangunahing mensahe ng DOJ IACAT sa publiko tungkol sa patuloy na paglaban sa human trafficking sa bansa ngayong taon po? Okay, so ngayong Hulyo, tama, gugunitain natin ng National Anti-Trafficking Awareness Month. Alinsunod yan sa proclamation in 2021 issued. Ngayong taon, wala naman tayong particular na bagong tema pagdating sa paglaban kontra human trafficking. Sa halip, itutuloy natin ang pangmalawakang kampanya natin na tinatawag na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Nakapaloob ito sa ating 5-year period na advocacy and communications plan at itutuloy lang natin yung ating sinaunang approach dahil yan naman ang ating pinaglalaban na sama-sama multi-sectoral and whole of nation approach towards combating trafficking in persons. Okay. Now with that being said, Attorney, ano po yung mga programa at aktibidad na nakalatag para sa pagdiriwang na ito? Sa pagdiriwang natin sa Hulyo, sisimulan natin yan sa isang kick-off launch and press conference on July 1. Meron dito sa National Central Office na initiative at sabay-sabay marami ring simultaneous kick-off launch and efforts across our regional offices and task forces. Pangalawa, sa loob ng isang buwan, magkakaroon ng mga series of webinars to increase awareness and disseminate information on anti-trafficking. So abangan niyo po yung aming mga anunsyo pagdating sa mga webinar para po mapalaganap namin yung iba't ibang red flags, indicators at kung ano-ano po ang inyong maaaring gawin para tumulong sa pagsugpo ng human trafficking. At panghuli, ang ating major activity for this month in celebration of the National Anti-Trafficking Awareness Month. This year po, chair po ng ASEAN ang Pilipinas. At meron po tayong anti-trafficking activity na nakapaloob dun sa calendar na yon. Ito po ay gaganapin online. Kaya hinihikayat po namin ang lahat na abangan ng aming anunsyo dahil lahat po maaaring sumama sa online conference na ito on anti-trafficking. So, ma'am, sa panahon ngayon, ano po yung mga bagong paraan o modus operandi na ginagamit ng mga trafficker para makapanloko pa rin, given na masyado na tayong high-tech ngayon, ang bilis ng communication, sinabi niyo meron kayong mga campaigns para labanan nito. So, ano pa po yung mga dapat pang gawin at dapat pa talagang malaman? Kasi, I'm sure meron naman po kayong mga intelligence reports na kung paano pa rin ginagawa ng mga manloloko yung pag-human trafficking. Oo, tama yung Ase Kueng yung na-point out mo, Isa sa mga talagang nangungunang modus ngayon ay laganap na pag-recruit, pag-promote at pag-advertise using online platforms. So, karamihan po sa ating mga nabibiktimang mga kababayan na reach out sila ng kanilang recruiter or trafficker through the digital platforms. Kaya tayo pinapaigting natin yung pagbabantay at pag-surveillance gamit ang mga online digital platforms. Okay. Well, ngayon, Attorney, napakadali na para sa mga sindikato, yung mga masamang loob na mag-recruit dahil nga very accessible yung social media at yung internet. Ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan ng ating mga kababayan para hindi sila mabiktima itong trafficking? Oo, mahalaga yung mga red flags na yan dahil gusto nating bantaan din yung ating mga kababayan kung ano yung mga dapat nilang tignan. So, number 1, pagdating sa mga online platforms, kung merong hindi natin na-verify yung identity ng kausap, kung nagtatago sa alias or kakaibang username, isa na po yan sa mga dapat na maging red flag. Pangalawa, kung ang intensyon ay maghanap ng trabaho o yung post ay nag-offer ng trabaho, nariyan po yung ating Department of Migrant Workers. Meron po silang website po mabeberipika talagang lehitimo yung nag-aalay o nag-o-offer ng trabaho. Kung hindi po, mag-ingat po tayo kung maaari, wag po tayong makipag-transact dahil most likely po ito ay for abuse or exploitation. So, attorney, nabanggit niyo po yung online platforms. Paano naman po tinutugunan ng DOJ IACAT sa ngayon yung pagkalat ng trafficking activities sa iba't ibang
online platforms kasi nabanggit ko kanina na marami talagang gumagamit nito. So, meron po bang, dahil under naman ng DOJ ang NBI, meron po bang nai-intercept na mga communications ang iyak at patungkol dito sa pag-recruit online? Oo, no. Tama po. Meron tayong NBI, PNP sa ilalim ng IACAT. Sila po ay mas pinapaigting nila yung online surveillance pagdating po sa pagtingin ng mga platforms na ginagamit for abuse, exploitation, fraudulent misrepresentation. Meron na po tayong mga insidente no, na nakapag-request po tayo ng takedown sa ganyang mga illegal recruitment posts. At meron din po no, yung mga grupo na talagang ginagamit ang Facebook for online baby selling, illegal adoption, organ trafficking, or illegal surrogacy. Natitrace po yan ng ating mga law enforcers, naglo-launch ng investigasyon for entrapment at isa rin sa mga solusyon ay to take down yung mga ganyang content para hindi na makapambiktima pa ng mas maraming tao. Okay. Now, Attorney, maliban po sa social media, sa online, minsan po kasi yung ating mga kabayan, mabilis magtiwala. Like for example, may mga nakaalis ng kamag-anak, tapos yung kaibigan ko nakaalis na okay naman siya. Tapos referral lang nangyayari. Ano po kaya maganda nilang gawin para ma-verify nila na sigurado yung papasukan nilang trabaho, although mayroong mga testimonials na successful yung pag-alis sa bansa? Oo, naku, napakagandang point yan, Sir Joshua, no? Kasi sa totoo lang, no, sa community, doon din nagkakaroon ng misinformation at fake news na lumalaganap. At syempre, nakaano din yun sa kultura, nakatahi din sa kultura Yes. natin na mapagtiwala tayo sa ating komunidad. Kaya nga naman, sinisimulan din natin yung awareness through community education programs and paglapit sa kani-kanilang mga barangay, even sa schools, to increase awareness, no? Hindi naman po sa ating sinisira yung tiwala sa ganitong komunidad. More on, we want to engage and empower more of our people. Kahit na po nasabi na po ng napagkakatiwalaan, wala pong masama, mag-double check po, mag-verify muli sa ating mga ahensya ng pamahalaan na ginagawa po yung kanilang trabaho para sila na ang mag-filter kung ano po ang lehitimo at hindi lehitimong trabaho. At sila rin po ang tutugon kung sakali pong mapunta kayo sa alanganing sitwasyon. Kaya mahalaga pong i-verify, lalo na po sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Nandyan po yung ating Department of Migrant Workers. So, Attorney, doon po sa mga takot naman magsumbong, ano yung mga initiatives ng pamahalaan para bigyang proteksyon at seguridad yung mga biktima, maging yung mga survivors? Ayun. Meron po tayong dedicated hotline for reporting of trafficking incidents. Yan po yung ating 1343 hotline. So, maaari po kayong tumawag dyan at sumangguni kung meron po kayong intelligence or report. Sinisiguro po namin na poprotektahan ng confidentiality and privacy of the source of intelligence. At maaari rin po kayong dumirekta sa Interagency Council Against Trafficking, Central Office sa Manila po. Tapos kung nasa ibang lugar naman po kayo, meron tayong task forces sa mga DOJ Regional Prosecution Office. Okay. Pero pag nasa ibang bansa na sila? Maaari pong ma-access ang 1343 hotline. Nagkaroon na po ng connection na pinatupad ng Commission on Filipinos Overseas para po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa makakapag-report din. At meron din pong website at messaging para po mas maabot ang ating mga kababayan. Attorney, nabanggit mo kanina na itutuloy niyo lang naman yung inyong kampanya para malabanan nga itong human trafficking. Pero with that being said, may mga bagong programa po ba or updated information campaigns o polisiya po ang DOJ Ayakat ngayong taon para po mas mapalawak pa yung awareness laban sa trafficking since patuloy din na nagde-develop o nag-i-improve yung mga sindikato? Oo, no? So, pagdating sa information campaign and awareness, itutuloy natin yung community-based education program and yung barangay iyakat program kung saan nilalapit natin sa pinakamaliliit na komunidad yung impormasyon at edukasyon kontra human trafficking. Pagdating naman sa mga polisiya, isa sa mga major milestones natin for this year is the Enhanced National Referral Mechanism and Victim Identification System. So sinusiguro nito na updated at gumagana yung mekanismo sa buong bansa pagdating sa from intelligence gathering to referral of victims to filing of cases to rescue operations and the rehabilitation and reintegration of victims. So, end-to-end na process. Yun ang ating
pinapalakas, no, para pag may mas magkaroon ng kumpiyansa yung ating mga kababayan na mag-report at humingi ng tulong sa ating pamahalaan dahil sinisiguro nating smooth ang proseso ng kanilang pag-report. Okay. So, pwede din po makinabang dito maging yung mga nabiktima na. Yung maliban doon sa mga gustong umiwas na mabiktima, maging yung mga nabiktima na ng trafficking. Tama po? Yes, good question, no. Yun pong mga dating naging biktima na hindi nakapag-report, welcome pa rin po sa ating referral mechanism dahil naiintindihan po natin, no, may trauma pong kaakibat ang pagiging biktima ng trafficking, abuse, or exploitation. So kung kailan po kayo handang mag-report, magsabi, sumangguni at lumapit for assistance, nariyan po ang programa. Maghihintay din po sa readiness ng ating mga victim survivors. Follow up lang doon sa question niya. No? So may nangyari na po ba na gano'n, lumipas na ilang buwan, kunyari nakauwi na dito, saka pa lang sila nagsumbong or magsusumbong, meron po bang nahuli or nahabol? Meron, oo, Asik Weng. Nangyayari po yan, no? Kasi minsan, kadalasan po lalo po sa ating mga nare-repatriate na mga kababayan, ang una po talaga nilang nais ay makauwi muna sa kanilang mga pamilya, makarecover from what they went through. And then eventually, no, yung atin pong mga social worker or ating mga kapulisan doon sa lokal na pamahalaan kung saan po sila resident, doon po sila sumasangguni at eventually nakapag-file din po tayo ng kaso. Kumusta po kaya yung coordination ng DOJ Ayakat with other agencies? Kasi po, yung iba nating mga kababayan, ang nangyayari naibenta na yung mga ari-arian, naisanla na yung mga sasakyan para lang makalabas ng bansa. Ngayon, baon sila sa utang. So, kumusta po yung ating coordination with other agencies para pumatulungan sila makabangon doon sa nangyari sa kanila? Oo, no. Actually, co-chair ng Interagency Council Against Trafficking ang Department of Social Welfare and Development. So, sila yung pangunahing ahensya na nagpapatupad ng mga programa for integration, recovery of our trafficked persons. Meron silang iba't ibang assistance that can be provided, financial, medical, psychosocial, even livelihood assistance. Pero dinadagdagan pa natin, no, kasi the more agencies, the more organizations that can help out victims, mas mapapabilis yung kanilang recovery. So, nandiyan din, may programa ang Department of Migrant Workers for our overseas Filipino workers repatriated. At meron din tayong nakahain ng mga partnership with TESDA para naman sa livelihood and skills development ng ating mga survivors. Saka kasi may dagdag ko lang, no? Siyempre, yung mga kababayan natin na takot magsumbong habang nasa ibang bansa pa. Diba kasi kahit na online yung pagsusumbong nila, hindi sila komportable. Gusto nila nandito sila dito sa Pilipinas, na secured sila. Pero pag gano'n, mahahabol ba yung partner nitong recruiter doon sa ibang bansa? Oh, magandang question din yan, Asik Weng, no? So, number one, pagdating sa kumpiyansa, tama, no? Yung mga kababayan natin, mas kampante talaga sila pag dito ang reporting. Yes. So, kadalasan nangyayari yan, yung pamilya nila, nakakausap nila through mobile or messenger, and then yung pamilya po ang lumalapit sa atin, sa Iyakat or sa iba't ibang ahensya para sumangguni. Yun po ang nagiging tulay. So, isa po yun sa mga platform. And second, no, pagdating dun sa mga partner criminals or offenders outside the Philippines, totoo pong may challenge kahit na tinatawag nating extraterritorial jurisdiction naman yung batas dahil transnational crime, meaning tumatawid po sa ibang bansa, meron pa ring mga liminasyon. At para tugunan yan, no, nakikipag-ugnayan tayo dun sa ating mga counterparts sa ibang bansa. So, bibigyan natin sila ng information, hihingi tayo ng tulong para makapag-file ng kaso sa ganitong offender at sila po yung gagawa din nun sa kanilang bansa. So, sabay pong uusad ang kaso dito sa Pilipinas at kung saan mang bansa naroon ang perpetrator. Okay. So, linawin ko lang, attorney. So, kung sakasakali man na yung kababayan natin ay nakalabas ng bansa, pero pagdating doon sa abroad, wala silang nakuhang trabaho dahil nga nabiktima sila ng trafficking dito. Would it possible ba na maayos yung kanilang sitwasyon na habang nasa ibang bansa at makahanap ng maayos na trabaho doon? Or do they need to go back here para ma-settle lahat? Pag nandun na sila sa ibang bansa, no, at nagkaroon ng issue at na-discover nila, siguro yung unang agarang lumapit sa embahada natin para ma-cover muna sila at mabigay yung assistance na kailangan nila.
Pangalawa, dun sa issue ng kung maaayos ba yung trabaho, depende rin siguro sa sitwasyon, no? Kung talagang hindi talaga legitimate yung kumpanya na sinasabi, mukhang mahirap yon. Pero kung may mga kailangang ayusing papeles, baka yun ang madali nating matutugunan ng problema. Pero kadalasan, no, ang nangyayari, umuuwi muna dito sa Pilipinas at saka natin sila dito tutulungan kung may ibang placement or livelihood options for them pagdating nila dito. Malawak talaga yung usapin na yun Yes. kasi marami tayong kababayan na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. No? Kukulangin yung oras natin. Sige ma'am, mensahe nyo na lang po sa publiko ngayong Anti-Trafficking in Persons Awareness Month para tuluyang wakasan itong ganitong klase ng krimen. Maraming salamat, Asik Weng. So, bilang pang huli na lang, no, pinapromote po namin ang National Anti-Trafficking Awareness Month this July. Gayun pa man, no, araw-araw po natin tong sama-samang laban kontra trafficking. At hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na makibahagi sa iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon sa paraang pagiging mapagmatyag at paglaganap po ng awareness. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking.